Good day guys, tayo ay magbubutas ng frame ng sliding gamit itong dalawang ito. Ito yung double saka yung niya rail. Ayan. Double head, saka yung kanyang rail. Ang gagamitin natin, gumawa tayo ng pattern. Yan. Ang gagamitin natin pambutas ay metal screw lang. Hindi na natin gagamitin yung barena. Maingay pa yun. Yan ibarena lang natin yan. Tapos naka-pattern yan doon sa dalawang hawak natin na yun. Then ganun lang kabilis yan na butasan. Malambot lang yan. Hindi mo na kailangan mag-marking dyan. Yung sa mga nag-aaral yan, madali yan gawin dahil naka-pattern na yan. Bubutasin nyo lang. Gagawa lang kayo ng 1/4 ng kapal na pattern doon sa inyong ilalagay dyan. Yan butas na agad. Ganyan lang kabilis butasan yan. Kaya lang umuugay ang ating camera na pag pagdiin tinatamaan pala. Yan, ipapattern lang natin yan dyan. Ano yung inyong kakabit dyan. Nandiyan na rin kasi yung guide ng kanyang tornilyo. Yan yung butas ng tornilyuhan. Yun din yun. Kaya yun din yung gagawin yung guide. Yan. Kailangan baliktaran kasi may guma ito. May nilalagay na guma ito dito. Yan. Butasin na rin natin yung kabila. Yan. Yung binubutasan natin, yung jam na yan. Yan ang double jam. Diyan ilalagay ang double head at saka yung rail. Yan, kailangan madin lang para pumasok yung tornilyo. Iwasang mawala dun sa guide. Yan, nandiyan na ibungaw na. Hindi na natin sinagad at baka hindi agad nabunot. Yan. Iba naman. Yung top naman. Double head ang ilalagay natin naman. Bubutasan. Ayan. Dito naman tayo sa double head. Nahigay nyo lang yan dyan. Sabay yung guide nya na dapat pumantay siya doon sa may dulo nya. Kailangan lang medyo madiin para pumasok na siya. Kasi kung totoo niyan, ito may pambutas na dun sa bilihan ng bilihan ng aluminum. Kaso hindi man dun tayo nagputol. Kasi may repair pa tayo dito sa pagkakabitan nito. Mag-iba yung kanyang sukat. Kaya ni-repair pa natin yung kanyang
hamba dun sa bahay na lalagyan to. Paglalagyan natin. Medyo hindi tama yung mga pagkalagay. Kaya rin-repair pa natin yan. Yan. Tamang ugay yung mesa natin. Yan din, nakagawa tayo ng working table. Kaya ito pa na, hindi na tayo nakasalampak. Dati nakasalampak lang tayo dyan. Yan, ditiklop din yung ating working table na yan para hindi sagabal pag walang ginagawa. Napakaginawa pagka may ganitong mesa. Yan, ganyan lang kabilis magbutas niyan. Maya i-attach na natin lahat yan pagkakabitin natin yung 4 na piraso na yan. Pinaka jam nya. Yan. Yan ang pinaka-frame ng ating sliding na 798 series. Yan o. Kanina nilive natin to, kaya lang ay tayo ay biglang tinawag at may nagpa-drive sa atin. Kaya naputol yung live natin. Yan, gagawin na lang natin na video. Gagawa na lang natin ng video dahil naputol yung ating live. Biglang may dumating at emergency yun, kaya pumayag tayo. May bayad naman yun, kaya ayos lang. Doble ang kita natin ngayon. Yan, ito ay overtime po na para bukas ay maikabit na to at baka ikabit pa ng iba. Yan. Okay. Ngayon ay tinutornilyo natin. Tinatamaan yung ating camera. Tinatamaan ang ating camera. Usod muna natin. Yan, kumuha tayo ng maraming black screw. Tinatamaan yung ating camera. Kaguwang na. Ayan. Siguradong hindi na maliligaw yan dahil yan ay dyan talaga nakasukat sa kanyang ginawa natin pattern. Yan. At nakatipid na tayo ng kuryente dyan. Hindi na tayo gumamit ng barena. Kailangan medyo bawas din ang gamit ng kuryente. Yan. Kabila naman, balikan natin. Kailangan yung lagay ng guma, hindi magtapat. Kasi para doon sa kabilang sliding yun. Pinaka ano niya. Salamin. Yan, ganyan lang kabilis yan. Natamaan talaga yung ating ano. Inikit kasi masyado mga malayo pagka nilayo natin. Ganyan. Ganyan lang kabilis mga lodi.
magbuo niyan, pinaka-frame. Nalaglag ang kagwang. Nalaglag. Medyo oversize kasi itong ginawa natin na to dahil ito ay tindahan ito na gagawin ngayon yatang computer shop, kaya napaka laki ng ano niya, frame, dalawa to na magka sama. Nilagyan natin siya ng partition na tubular para hindi siya magalaw. Yan, nag-welding pa tayo kanina. Ayan, hanapin na natin may kabit lahat yan. Talagang todo uga. Yan o. At maya makikita ninyo na ang kinalabasan nito. Hindi rin tayo gumamit ng pang screw na di kuryente. Mas maganda dito talaga yung mano-mano dahil baka mapasobra ng ikot at ma-lusted. Yan. Kaya hindi na tayo gumagamit nun. At medyo tinago natin ngayon dyan. Hindi natin dahil tiniin na natin sa simento. Ngayon. At medyo tinago tayo dyan. Katawa na naman dito si Dan Edge at may tinago na naman tayong sikreto. Ngayon. Dito ay tayo ay ano ba? Nang ito'y angat natin yung ating camera. Nakalimutan natin. Mukhang yung tiyan natin ang pinakita dyan. Ayan. Nawala tayo sa focus. Ayan. At nagmamadali tayo dahil tayo abutin ng dilim. Medyo aagaw ng dilim. Maya. Ayan. At tayo hindi na talaga nakita. Ngayon. Nalaglag ang isa. Hindi na tayo nakita pala. Okay. Ayan, napansin na rin. Ayan, pero medyo pag-aplis pa rin. Pero okay lang yan. Nakakita pa rin yung ating tiyan. Sobra kasi ito sa lapad ng plywood kaya nababagsak, kaya dito na lang natin nilagay. Kaya doong oversize.
Yan guys, malapit na tayo matapos. Ganun lang ang technique sa mga ayaw gumamit ng drill. Pwede naman yan kahit na hindi drill ang gamitin. Yan. Ibaliktad natin at ang kabila ay madali din. Yan. Kailangan nakapantay lang para hindi sumala dun sa kanyang tutornilyuhan. Yan o. Tayo ay kakat na ng mga pampanil nito. Pagkatapos nito, hindi ko na isasama. Masyadong mahaba. Pinakita ko lang yung paano magbutas. Kaya maganda rin malaman nila na hindi kailangan laging barina ang gamit. Ayan. At medyo malapit na. Maya-maya magtatamsak na yan. Ayan. Ayan. Talagang pinudo pa ng higpit. Okay na. Nagtamsak na nga.